Balikan totoo. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Mapita sa kanilangon. Welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong Saturday, June 14, 2025. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum at mapya kapipitar kanilangon mga Kabangsamoro. Ako naman po si Jiday Lucman na pansamantalang hahalili sa aking chief na si Ma'am MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida, Cotabato City, 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. Ganun din sa DXOL Happy FM 92.7, sa DXJC 92.1 Voice FM at sa Gabay FM 97.7. So kung AM man po or FM ang inyo pong radio transmitter, receiver pala, no problem. Dahil mapapakinggan niyo po kami saan man po kayo nakatune in ngayong umaga. Alright, napapanood din tayo live sa ating mga Facebook pages, no? Sa MSSD Regional and Provincial Branches. At syempre sa page din ng DXMS Radyo Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Live din po tayo sa Bangsamoro Media Productions at saka po sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre, no, naririnig rin tayo ngayon no, sa Tawi-Tawi sa pamamagitan ng ating partner radio station, no, ng Radyo Suara 99.1 DXSL Sunlight FM, Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. At moving forward, no, asahang maririnig nyo rin kami sa iba pang mga probinsya ng Bangsamoro Region sa ating mga darating na episodes. Bukas po yung hotline number natin, ano, 0919 480-4265. Ulitin po natin yan. 0919-480-4265. Naka-flash na po yan sa inyong mga screen kung kayo po ay naka-monitor sa atin via FB Live. Or kung kayo po ay nakikinig lang sa inyong mga radio sets, pwede po rin kayong kumuha ng ballpen at papel. Or pwede po ninyong isave yan sa inyong mga phones. 0919-480-4265. Yan po yung ating hotline number para po naman makapagpadala kayo ng inyong mga questions, suggestions, comments, or kung ano po yung mga concern ninyo regarding our programs and services sa Ministry of Social Services and Development. At pwede po kayong mag-message sa ating official FB page, Ministry of Social Services and Development. Open po naman palagi yung ating mga line of communications, pati po yung mga feedback mechanisms natin para po naman tanggapin yung inyong mga comments, suggestions, and recommendations at ganun din po mga inquiries. Alright, at naging posible ang programang ito sa pamumuno at pagsisikap ni MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Bati po muna tayo. Happy listening po at masayang panunood sa ating mga top fans, sharers and likers. Kay Ma'am Ambat Ikay, maraming salamat po sa inyo. Clarissa Uy Maragyar,
good morning po sa inyo. At ganun din po kay Ma'am Ding Gasita. Congratulations po sa anak niyo, Ma'am Ding, nag-graduate na. And hello din po sa nanay niyo po dyan sa Ende Village na nakikinig sa atin palagi dito sa ating programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Alright, shout out rin sa aking dalawang pinsan na nagbe-birthday this week. Happy birthday kay Johanna Kasanguan at Nur Hassan Gubar. Happy birthday! And shout out din sa aking mga office mates na nanonood ngayon. Si Ati Cha Malako, Shara Pendaliday, Baharudin Mukamad at Ibakpi Pangandaman, at syempre si Sir Amin Sanis Abdullah, J. Marsali Rasultino, and Sid. Ayun. At syempre, good morning sa atin pong minister. Of course. At kay Sir DG rin. Oo, talagang nagmo-monitor sa atin yan sila para po naman masiguro na on track tayo palagi sa program natin. At yun, ano ba pag-uusapan natin ngayong araw, Juday? Alright, Sir Jeff, napaka-timely ng ating topic today dahil every June, we observe the ICT Month celebration. Kaya naman, ngayong ika-17th episode natin this year, tatalakayin natin ang mga makabagong paraan ng MSSD sa paghatid ng serbisyo na may kinalaman sa digital transformation at iba pang mga IT-related innovation. Ang ibig sabihin yan, papunta na tayo sa mas advanced and mas moderno na paraan ng pagmomonitor, ng pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan at ganoon din pag-i-evaluate din Yes. Ginagamitan na natin ito ng makabagong teknolohiya na para naman mas mabilis at mas marami yung ating na pagsisilbihan ng mas mabilis, na mas makonte yung panahong ginugugol. At makakasama natin, Jiday, ang Information Management Specialist ng ICT section ng Planning and Development Division ng MSSD BARM, si Sir Haibi Mustafa, at ganoon din kasama rin natin ng IT officer ng ICT section din, si Sir Haisam Salik. Ayan, ipabati muna natin silang dalawa. Magandang morning po sa inyo, mga pogi, and welcome sa ating programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Yes, magandang umaga po, Sir Jeff, At thank you rin po sa inyo sa pag-imbita po sa amin dito sa programang ito. And sa tagapakinig po natin dyan, maraming good morning po sa inyo. At maraming salamat sa pagsuporta dito sa programa. Yun, si Sir Haibi yan, At sa Sir Haysam naman, pabatiin din natin, pa-shoutout natin. So, ayan. Sige pa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, kasamang Juday at kasamang Jeff. At especially po sa ating minister po, Ma'am Attorney Raisa Estrajuri po, sa pagpapaunlak sa amin galing po sa Planning and Development Division under the ICT section po. Maraming First salamat. time nila to, sir, na mag-guest sa Okay lang naman, mukha namang hindi sila kinakabahan. Yes. Sige, pag-usapan natin. Unang-una siguro yung introduction, Jids, kung ano ba itong sinasabi natin na digital transformation, yung paglipat natin from the common manual system patungo doon sa mas makabago na digital technology. Yes. Para po ipaliwanag sa atin yan, nandito po si Sir Haibi Mustafa, sir. Yes, tama po kayo, Sir Jeff, ngayon po is ginugunita natin ang ICT Month na pinagdiriwang upang kilalanin ang napakahalagang papel ng teknolohiya sa pagpapabuti ng serbisyo ng pamahalahan. So sa tulong po ng ICT, mas transparent, mas efficient at mas accessible ang mga programa at tulong ng gobyerno, lalo na sa mga komunidad dito sa atin sa BARM. So nung unang linggo po nung June, ay nag-umpisa ang selebrasyon ng isang masiglang kick-off ceremony ng pangunang ng Bicto para sa Port Bangsamoro ICT Month, at kabilang po sa nagbigay ng mensahe at suporta ang ating pong Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakuwa na idinaan po kay Senior Minister Muhammad S. Yacub po. So ngayong taon po ang ating tema po sa National ICT Month is walang iwanan sa digital bayanihan. At sa atin naman po dito sa BARM is Connected Bangsamoro, One Region, One Digital Future. So isang panawagan nito para sa mas digitally unified na Bangsamoro, kung saan lahat mula sa regional offices hanggang sa pinakamalayong barangay ay konektado sa layunin ng mas maayos na serbisyo at inclusive governance. Gaano po ba kahalaga yung sinasabi pong digital transformation para po sa gobyerno na katulad po ng Bangsamoro Region, sir? So, una po ang layunin ng iba't ibang inisyatibo na suportahan
ang mas malawak na layunin ng gobyerno sa modernong public service sa digital literacy and capacity building. So, may mga workshop tulad ng child online protection, digital skills, training para sa mga school leaders, and cyber hygiene sessions. So, layo nitong ihanda ang bawat Pilipino, lalo na sa mga komunidad na maging handa sa makabagong digital sa mundo po. Yun. So, sa gobyerno kasi talaga, medyo kailangan, ang daming paperwork, Jids, So, importante na naka-digital transform. So, paano mga uri po ng mga digital transformation ang ina-apply na po natin, sir, sa halimbawa sa MSSD BARM? So, mamaya po i-discuss po ng ating kasama dito na si Haisam kung ano yung mga modernong ginagamit natin na teknolohiya pagdating po sa BARM. Yun. At ano po yung tulong na binibigay po ng digital system, sir, kapag ka po ang usapan ay paghahatid ng social services, lalong-lalo na MSSD, ang pinag-uusapan natin. Ano po ka-importante yan, yung ganong klaseng sistema? So, importante po ito sa atin, lalo na sa atin sa BARM, dahil medyo kwan tayo sa mga disaster, prone tayo sa disaster sa area, lalo na dito sa area natin na geographically. So, may mga sistema tayo na ginawa tulad ng mga pagpo-profile ng ating mga beneficiaries na kailangan pa natin puntahan. So, ngayon po is meron na po tayong ginagamit na software para po mas mapabilis ang ating pagkukuha ng data po. May connection po yung governance at saka public service, no? Pinag-uusapan natin. At may mga ilang factors to consider kapag ka po ang pinag-uusapan ay yung connection ng panggobyerno at paghahatid ng serbisyo publiko. Ano-ano po ba yung mga factors na yun, sir? Katulad po ng digital literacy at mga capacity building, pagbuo po ng government network, mga ganong klase po. Yes, inilulunsad po natin ngayon yung government network o tinatawag nilang GovNet. So mas nag-uugnay sa lahat ng ahensya ng gobyerno at LGU gamit ang fiber optic technology. So ibig sabihin nito, magkakaroon ng mabilis, matatag at ligtas na internet connection. So malaking tulong po para mapabilis ang serbisyo publiko at makatipid din po sa gastos. So at higit sa lahat po gamit ang ICT, mas pinapadali ang access ng mamamayan sa mga serbisyo ng gobyerno at nagiging basihan din ito ng mas mahusay na desisyon sa pamamagitan ng data at analytics po. So kapag ka-automated, mas efficient yung government service, and especially sa recording, no? Isa sa mga advanced na at isa sa mga magandang ano tawag dito? Result, no? Ng Syempre cost production, katulad ng sinabi mo kanina, kasi ang ibig sabihin po ba kapag cost production, cost reduction may tendency na magbabawas ng mga manpower dahil present na ang digital technology? Yes po, dahil sa cost reduction, medyo nababawasan yung ating ginagamit, lalo na sa mga papel, kagaya ng papel, at dahil sa pagkabago nating teknolohiya, ang ginagamit na po natin ngayon is ang ating mga cellphone, mga laptops, yun po. So you still need manpower to do it. Hindi naman magtatanggal na empleyado dahil may mga digital system na. Hindi naman po. So ang ibig sabihin ng cost reduction, Jids, ay nakakatipid. Kasi ang dami-daming papel. Ang dami-daming printing, may ink, may ganun klaseng gastos. Ngayon, QR code na lang. So ngayon pero we still need manpower, ibig sabihin staff to do it, para po naman yun, klaro lang, kasi baka pag sinabi cost reduction, pati yung manpower sahod nababawasan dahil nababawasan yung tao. So hindi naman ganoon. Ma-improve yung service delivery. Yun yung sinasabi ni Sir kanina. At mapabilis pa lalo. Oo. Kapag ka na-improve yan, mas madali pong ma-check, hindi po ba, sir? Yes, mas mabilis ma-check. Mas mabilis pong ma-check po. Kung may error, may error sa sistema. At kung gusto mo mag-recover ng data agad-agad, kasi kapag papel, pakitingin nga ng data ni Juday Lucman, hahanapin mo pa yung page,
Pero itong digital technology, sir, i-encode mo na lang, hindi po ba? Yes po, tama po kayo dyan, Sir Jeff. Makikita na yung record kung nabigyan mo na ba ito, ilang cash assistance, ilang phases na ba ito, anong level na ba siya ng ano. So ganun kabilis, no, ang pagka pinag-uusapan natin yung transformative technology. Yan. Informed decision making, ano po ba ang ibig sabihin nito? Pagka po may digital technology na po tayo, may moderno na po tayo, bakit po nakakatulong ito sa mas mahusay na pagbibigay po ng mga desisyon at pagbibigay po ng mga guidelines and policies? Yes mo, no? Dahil po sa ating ginagamit na system po yan, Sir Jeff. Kasi nga po, no, dahil sa bagong teknolohiya is mas napapabilis po ang ating pagkuha ng data at automatic na po na nakukuha natin ng mga summary, ano yung mga pangangailangan, ano yung mga kulang at ano yung mga sakop na dapat natin makuha doon sa data po. Yun. So gusto ko lang balikan kasi ICT month eh. May mga line up po, naka-line up po ba kayong activities, sir, with regards to the celebration or ano ba tawag dito? Observance, no, ng ICT month. Actually, mamaya po yan, no, i-discuss po ng ating kasama kung ano yung mga line up po na gagawin ng ating MSSD po. So far, yung tema po natin ay walang iwanan sa digital bayanihan. Bakit po bayanihan ang tinawag nila pag digital bayanihan yung tinawag doon sa team? So bakit po bayanihan, no? So bayanihan po dito ay nangungulugan na sama-samang pagtutulungan po, no, dahil hindi kakayanin ng gobyerno na mag-isa o ang pag-abot sa mga malalayong lugar kung walang suporta at partisipasyon ng mga mamamayan po. Collaborative effort pala, yes, kasamang Jeff, no, yung minimin doon. Kasi we cannot solely rely on the IT people because of course, no, very few lang itong technical people na to. Everybody needs to contribute dito sa ating mga IT innovation. Like for example, no, merong sa MSSD, meron tayong mga encoders, hindi naman sila mga IT practitioners. And even yung mga social workers natin, they encode. And it's the IT people ng MSSD or ng other ministries ang nagko-consolidate at nagde-develop ng system. So that's why it really requires everybody's participation when it comes to this kind of innovation. Siyempre, ano ito bagong teknolohiya. So sir, meron po ba tayong mga training for the staff, for the other service providers para po naman makaagapay sila doon sa bagong innovation na ginagawa po natin ngayon when it comes to digital technology? Yes po, Sir Jeff, no, meron po tayong mga training na gagawin po at nakalatag po dyan pagdating po dyan sa mga kuan. And mamaya po din, no, i-discuss, kasali din po yan sa i-discuss ng ating kasama po ngayon. Okay. So, kumusta naman po itong mga perceived benefits po ng digital transformation? Gaano po kabilis yung access po ng mga beneficiary information? Gaano po kabilis yung tracking pagka po meron na po tayong ganitong klaseng intervention? So, well, Sir Jeff, no, recently po ay nag-conduct po tayo ng survey at base po sa result is meron po tayong nakuwang mataas po, no, dahil siguro din po sa mga makabagong teknolohiya na ginamit natin at meron tayong faster access to beneficiary information na may 87% po and better tracking of beneficiary intervention na meron pong 83.93%. And then, meron din po tayong easier to generate reports na 78.57. And then, meron din po tayong improved organization of beneficiary data na may 73.21%. And opportunity to learn new skills, 67.87%. And reduce manual workload paperwork na may 66.7%. And improved transparency and process na may 62.50%. And last one is meron din po tayong reduce errors and data na may 50%. Itong pong survey na ito, sir, kailan po ginawa at gaano po karami yung nag-response? So, bali, Sir Jeff, no, nag-send po tayo ng link sa ating mga workers para sagutan po yung ating survey. And ito yung lumabas sa percentage na nakita natin. Yes po, Sir Jeff. So mataas, ano? Pero itong na-reduce yung manual workload paperwork, tama naman, no? Malaki-laki rin, more than half of it
At ang pinaka-importante rin na makita natin dyan sa data ay ma-reduce yung error. Kasi doon tayo nagkaka-problema palagi. Minsan may double entry, May discrepancies pa. May discrepancies, may mga typographic error. yung mga errors na kaya nagkakaroon ng problem along the way kapag magbibigay tayo ulit kasi sinasabi nakatanggap na ito siya, or 2 beses siya tumanggap, ay 1 beses na ito siya tumanggap, o wala pa ito, hindi pa ito matanggap pero nakalagay sa data ay tumanggap na. So ito yung mga errors na gusto nating iwasan. Kaya nga naman meron tayong digital transformation na ina-adapt, no? Compared, sir, sa other ministries, gaano na tayo ka-advance at are we at par with other ministries, or tayo pa lang ang gumagawa ng ganitong klaseng sistema so far sa inyo pong pagmo-monitor? Although meron tayong mga system, Sir Jeff, no, dahil sa atin kasi marami-rami din kasi kayong na-develop natin na system, and sa ibang ministry naman is meron din po sila ginagamit na system. Bali po sa akin lang is medyo naka-advance din po tayo ngayon, no? Dahil siguro sa makabagong teknolohiya, gumagamit na tayo ng AI dahil sa ngayon, no? So, yun po. So far sa assessment po ninyo, mas less na yung workload ng mga staff natin, lalo na yung mga nag-field at nagsasubmit ng mga reports, and doon din po sa bulk ng work na kailangan i-approve ng mga heads, no, at tinitingnan, monitoring and evaluation, nabawasan significantly yung kanilang workload. Yes po, Sir Jeff, tama po kayo dyan. So maganda, Jids, no? At sa atin ba sa information communications division ay na-apply na rin natin yung digital transformation? Yes, sir. No, actually kasali yan sa i-discuss later ni yung sa website, particularly sa website, apart from the social media platforms ng MSSD, no, meron tayong mga automated na mga messages na nagre-respond doon sa ating mga beneficiaries na may mga inquiries. And aside from that, no, mamaya we will talk about yung feedback mechanism in which yung website natin sa MSSD, we make sure that it's kumbaga user-friendly and interactive. At yung mga grievances and other mga inquiries ay automatically nasisend sa official email address ng MSSD. Nafo-forward doon sa mga concerned divisions. Alright, when we come back, sa pagbabalik po natin na Kabangsamoro ay i-discuss natin yung iba't ibang mga innovations na na-apply na natin sa Ministry of Social Services and Development, and with that ay makakasama natin to explain further ang Information Management Specialist po at hindi pala, ang IT officer, no? IT officer and ng ICT section, Planning and Development Division ng MSSD BARM. So dyan lamang po kayo, magbabalik po kami agad. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon. MSSD BARM at your service. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. MSSD para sa Bangsamoro. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At kasama niyo rin po ako, Jiday Lokman, at your service. Alright, bago natin balikan, Jids, yung ating isa pang bisita ngayong umaga ay mag-MSSD updates muna tayo. MSSD Updates. Daang daycare workers po sa Bangsamoro Region lumahok sa Daycare Workers Week Celebration. May detalye para sa atin si Aljabar Musa. Jab? MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga Kabangsamoro. Matagumpay na isinagawa ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang Daycare Worker Provincial Summit sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM
mula June 9 hanggang 13, 2025. Ang nasabing summit ay may temang puso at serbisyo, pagkilala sa mga daycare workers na naglalayong pasalamatan at bigyang pagkilala ang di matatawarang dedikasyon ng ating mga child development workers at supervised neighborhood play workers na patuloy na nagsisilbi para sa kapakanan ng mga kabataang Bangsamoro sa larangan ng Early Childhood Care and Development o ECCD. Tampok sa mga isinagawang aktibidad ang talakayan ukol sa Republic Act 12199 o ang Early Childhood Care and Development System Act, ang proseso ng conversion ng daycare centers tungo sa child development centers, presentasyon ng mga best practices mula sa iba't ibang local government units, pagbabahagi ng mga testimonya mula sa mga child development workers at ang pamamahagi ng certificates of appreciation at loyalty plaques para sa mga nagsilbi ng 10 taon o higit pa. Nagbahagi rin ng kanyang mensahe si Marilu Ferolino, isang child development worker mula sa Ligawasan Special Geographic Area na 23 taon nang nagsisilbi sa kanyang komunidad. Ang MSSD po ay maraming itulong sa amin at kung paano. Unang-una po, nagbibigay po sila ng trainings para ma-keep yung learning namin, para mapatibay o madagdagan yung kaalaman namin sa pag-aasikaso, pag-handle ng mga bata. Para po sa MSSD at sa Bangsamoro Government po, maraming salamat po sa pagbibigyan yung pansin sa amin ng mga workers po under sa SGA po. At sana po nagpagpatuloy po ito ang programang ito at sana po mabigyan pa kami ng pagkakataon po na may pamahagi po ang aming kakayahan po para sa mga kabataan po with the support po sa Dinaluhan ng summit ng daan-daang child development workers sa magkakahiwalay na aktibidad sa mga probinsya ng Tawi-Tawi, Lanao del Sur B, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area, Basilan at Sulu. Ang kaganapang ito ay linsunod sa Proclamation No. 404 Series of 2003 na nagtatakda ng June 7 hanggang June 11 bilang National Daycare Workers Week, isang pagkilala sa mahalagang papel ng mga ECCD workers sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Aljabar Musa. MSSD Updates. Samantala, merong 100 senior citizens sa Tawi-Tawi ang nabigyan ng libreng check-up at salamin. We have a report from Miss Annalyn Pasaporte. Miss Annalyn? MSSD para sa Bangsamoro. Magandang umaga mga kabangsamoro. Matagumpay na naidao sa Sagip-Paningin para kay Lola Lola dito sa Bungao, Tawi-Tawi ngayong May 23 hanggang May 25, 2025. Matagumpay na naidaos ang 3 araw na eye check-up para sa ating mga indigent na lolo at lola dito sa Bungao, Tawi-Tawi na may titulong Sagip-Paningin para kay lolo at lola. Ang nasabing aktibidad ay sa ilalim ng Older Persons and Persons with Disabilities Program. Ito ay isang inisyatibo upang mabigyan ng solusyon ang problemang paningin ng mga nasabing sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng antipara sa layuning maibsan ang kanilang suliranin at makagalaw ng walang pangamba. Target na nasabing programa ay ang mga indigent na nakatira sa Bangsamoro Region kung saan dadaan sila sa isang komprehensibong eye examination, pagbibigay ng antipara na naaayon sa pangangailangan na kanilang mga mata. Para sa serbisyo ng Sagip-Paningin, libreng pasalamin para sa ating mga lolo at lola. Ibig sabihin po nito, wala pong babayaran ng ating mga lolo at lola, mga senior. At check up po muna yung mata nila bago tayo nagpiprescribe ng glasses. Hindi po basta-basta mamimigay ka lang kung ano yung problema ng mata nila, tatanungin na sila. So kung ano yung findings, ini-explain sa kanila. Katulad ng may findings po tayo, ano yung cataract, ano yung marami tayong nakita, cataract, meron tayong ptosis, meron tayong pterygium. So ini-explain sa kanila ano yung glasses na pwede nilang gagamitin. So ang MSSD, maraming salamat po, nakakatulong sila, natutulungan nila yung mga hindi po nakaka-avail ng glasses. Lalo lang napansin ko, lalo na dito sa Tawi-Tawi. Lahat po sila, first time po nilang gumamit ng glasses.
Humigit kumulang 3,000 piso kada benepisyaryo ang pwedeng malibre ng ministry sa kanila. Maliban sa antipara, kung may iba pang pangangailangan na kanilang mga mata, gaya ng eye drops, gamot para sa makating mata o matang laging lumuluha na siya nilang babayaran. Ang mga aktibidad na ito ay sinimulan noong May 23 hanggang 25 ng taong ito sa 3 munisipalidad kung saan mabibigyan ng magandang pagkakataon gaya na Bungaw, Panglima Sugala at Simunul. Ito ay pinangunahan ni Dr. Zura A. Glang ng Glang Eye Care Clinic na siyang partner ng MSSD sa programang ito na nakabase sa Cotabato City. Sa unang araw ng eye check-up, humigit kumulang na 30 na mga lolo at lola ang naserbisyuhan, 45 naman sa ikalawang araw at 25 sa huling araw. Sa kabuuan, 100 na mga indigent na lolo at lola ang nabigyan ng libreng eye check-up at makakatanggap ng antipara sa susunod na mga linggo. Matatandaan, kasabay ng selebrasyon ng Bangsamoro Foundation Day ay ang launching ng sagip paningin para kay lolo at lola sa MBHTE Gymnasium, Bungaw, Tawi-Tawi. Maibibigay sa mga beneficiaryo ang nasabing antipara 3 linggo mula sa proseso hanggang sa pagpapadala ng antipara dito sa Tawi-Tawi. At yan ang ating update mula dito sa Tawi-Tawi sa ngalan ng Tawi-Tawi Provincial Communications Team. Ako po si Annalyn Pasaporte ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Alright, maraming salamat, Miss Annalyn. MSSD Updates. Nagsagawa naman po ng random spot checking sa mga benepisyaryo ng Basilan ang Ministry of Social Services and Development. Tanggapin natin ang ulat ni Madi Maulana. Mads? Bangsamoro Muna. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng maayos na serbisyo ng MSSD, isinagawa ng Regional Monitoring Team ang isang random spot check monitoring sa mga beneficiaries ng iba't ibang programa ng ahensya sa mga munisipyo ng Lamitan, Tuburan at Albarca sa lalawigan ng Basilan mula June 9 hanggang 13, 2025. Unahan ito ng Monitoring and Evaluation Section ng Planning and Development Division na may layuning balikan at i-assess ang implementasyon ng mga programa, tukuyin ang mga areas for improvement at siguruhing tama at kumpleto ang impormasyon ng bawat beneficiary. Kabilang sa mga tinungo ng team ay ang mga persons with disabilities na kabilang sa Kalinga para sa May Kapansanan program, mga child development workers na kaagapay ng MSSD sa Early Childhood Care and Development Program, mga para-social workers na katuwang sa community work sa ilalim ng Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan Program at mga beneficiaries ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program na nakatanggap ng tulong pangkabuhayan. Ayon kay Nurhada Abdul Qadir, Social Welfare Officer 3 ng Basilan Coordination Office at isa sa mga miyembro ng monitoring team, layunin ng random spot check monitoring na aktwal na makita ang kalagayan ng mga beneficiaries at mahusay na ma-assess ang bawat programa nito. Ang kahalagahan po ng MNE o yung Monitoring and Evaluation Officer natin dito po sa specifically Basilan, parang in-oversee po ni MNE yung mga implemented programs, activity ni MSSD dito po sa ground, lalo-lalo na sa mga far-flung areas. Solusyonan ng MSSD ng iba't ibang programa. So may iba't ibang problema, may iba't ibang programa na nakaangkla sa mga pangangailangan ng beneficiary. Kasi yung monitoring and evaluation po, nagkakaroon po tayo ng chances, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makausap, makamusta yung mga served beneficiary natin, lalong-lalo na po sa mga far-flung areas. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang ilang beneficiary sa tulong at atensyon na patuloy nilang natatanggap mula sa MSSD. Maraming salamat po sa MMSD sa inyong programa. Malaking tulong po ito para sa aking pamilya. Marami po sila maitulong sa akin, lalo na nakapasok ako bilang isang para-social work dito sa aming barangay boy. Ang mga nakalap na resulta, obserbasyon at suggestion mula sa monitoring ay ikokonsolida sa regional office upang magamit sa pagpapalawak at pagpapalakas pa ng mga programa at serbisyo ng MSSD. At yan ang kabuuan ng ating ulat.
Ako po si Madi Maulana ng Regional Communications Team, Bangsamoro muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Madi Maulana. MSSD Updates. Alright, yun yung ating mga reports from our reporters sa PhilGIDS. And this time, balikan natin yung ating bisita at makakausap natin ngayon si Sir Haysam Salik, ang IT officer po mula sa ICT section ng Planning Development Division ng MSSD BARM. Magandang morning sa iyo, Sir, at welcome po sa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Yes, kasamang Jeff, good morning din po, no? Sa mga tagapakinig po natin. Yun. So, ang pinag-uusapan natin kanina yung backgrounder, no, kung ano itong digital transformation. And this time, gusto nating malaman, sir, ano-ano po ba yung mga na-apply na natin sa MSSD na mga digital innovations at paano ito nakakatulong? No? Ano ang ginagawa nito doon sa ating paghahatid ng mga serbisyo sa ating mga kababayan sa Bangsamoro Region? Yes, kasamang Jeff, no? Ang uunahin natin tatalakay na itong official website ni MSSD at saka yung ILM online or yung ILMO portion, no? Yung official website ni MSSD po is nagbibigay ito ng mas mabilis at mas pinadali sa pag-access ng impormasyon, no, tungkol sa mandato at layunin ng MSSD. No, isa pa po yung madaling ma-access ng mga nasasakupan at yung mga komprehensibong impormasyon sa iba't ibang programa at serbisyo at inisyatiba ni MSSD. Ito rin ang opisyal na sentro para sa paglalathala ng balita, mga abiso at mga ulat, no? At parte rin po ng ating official website ni MSSD ay itong ILM Online. No? Si ILM Online ay ang Integrated Learning Management System ng MSSD na inilunsad, no, last February 2024. Nagsisilbi ito bilang sentro ng kaalaman na nagbibigay ng internal at saka external na mga dokumento na nakatuon sa mga serbisyo sa BARM, no? Tsaka na rin sa mga sa Ministro ng Social Services and Development. So, kasamang Jeff, no, yung pangalawa po, meron po tayong BDMS or yung Beneficiary Data Management System. So, si BDMS naman po ay isang komprehensibong sistema na idinisenyo para sa maayos na pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bawat benepisyaryo at yung mga kliyente ng MSSD. Layunin nitong maiwasan ang duplikasyon, no, ng mga profile, ng client records at matiyak na ang bawat karapat-dapat na individual ay nakakatanggap ng tamang benepisyo sa iba't ibang programa ng MSSD. Bukod pa rito, itinala ng BDMS ang lahat ng interbensyon at serbisyo na natatanggap ng bawat sambahayan na nagbibigay ng isang sentralisadong imbakan ng datos para sa madaling pag-access at pamamahala ng impormasyon ng benepisyaryo. Sa pamamagitan ng BDMS, mas nagiging efficient at maayos ang monitoring sa implementasyon ng mga programa ng MSSD. At nakakatulong sa mga field workers, no, sa ating mga social workers at program managers, mga focals pa natin, na gumawa ng mas detalyado at mas maayos na mga desisyon. Ano nga po ibig sabihin ng BDMS, sir? Ito po yung Beneficiary Data Management System. Beneficiary Data Management System. Diyan po naka-imbak, no, para sa ating mga listeners, yung BDMS, diyan po naka-imbak yung listahan ng mga beneficiaryo at yung mga services na natanggap na nila. Doon natin nire-record. Tama po, kasamang dyan. So, pangatlo po, no, meron po tayong iPart system. So, si iPart system naman po ay binuo upang ma-manage at ma-monitor ang mga internally displaced persons or yung mga IDPs po natin. At ang mga interventions ng MSSD para sa kanila. Ito ay mahalaga upang matiyak na ang tulong ay naibibigay ng mas epektibo at mas napapanahon sa mga pamilyang apektado ng sakuna or krisis. No, nabibigay ang iPart ng real-time at maayos na data na nakakatulong sa MSSD na palakasin ang kanilang disaster response para sa mga displaced at apektadong populasyon na naayon sa kanilang pangangailangan. Ginagawa po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, no, ang MSSD ay may ginagawang preemptive profiling po sa kasalukuyan po, no.
So si preemptive profiling, ang ating mga parasocial workers ay aktibong nagbabahay-bahay para mag-profile ng bawat pamilya sa BARM. So ginagawa pa natin ito para in case na may mga mangyayari sa sakuna, or hindi naman natin hinihiling kasamang Jeff, no, kasamang Juday, nandyan na at ready yung datos natin ng bawat pamilya sa isang kabahayan. So alam na natin ilan yung matatanda, ilan yung mga minors, women, at iba pang importanteng detalye sa oras ng mga sakuna. At isa pa po, nagagamit na rin ng ating Protective Social Welfare Division ng datos na galing sa profiling na ito. So yun po, yung para sa IPART system. So pang-apat po, no, hindi po more on programa po ito siya, no, pero kabilang din po ito sa ating digital inisyatibo sa MSSD BARM. Ito po yung tinatawag natin na FAST program, no, Financial Assistance System Transformation Program. So si FAST program ay inisyatibo na naglalayang streamline at ang paghahatid ng services tulong ng digital payment transfer. No? Ito ay sinusuportahan ng UNICEF at ng Australian government sa pamamagitan at ng paggamit ng mga digital payment channels, no? Nagiging mas mabilis, maayos at klaro ang pagpoproseso ng pinansyal na tulong sa ating mga beneficiary at sa mga kliyente. Nakakatulong ang programang ito na mabawasan ang manual na pagpoproseso at masiguro na ang pondo ay nakakarating sa tamang tao, na nagpapataas ng accountability at tiwala sa mga serbisyo ni MSSD. Yes po. Alright, so may follow-up question lang ako dun sa part na anong IPART sa IDP Profiling and Response Tracking System, no? Sige, kasama mo today. Siyempre, no, ang ating guest, he mentioned a while ago yung preemptive profiling, right? So it's one of the proactive measures ni MSSD. Parang kumbaga, if there will be an emergency situation, so at least agad na napoprofile na yung mga kabahayan. My question is, ginagawa ba ito sa itong preemptive profiling na to sa mga commonly flood affected areas, or is it lahat na ng mga munisipyo dito sa BARM? Of course, yes po, tama po. Magandang tanong yan kasamang Juday, no? So unang pinapilot ng Disaster Response Management Division ay yung mga lugar na susceptible sa mga no? Sa mga trahedya, sa mga armed conflicts, sa mga natural disasters. So yun po yung mga unang areas na tinatarget natin sa preemptive profiling. So isa pa po, karagdagan pong impormasyon, yung preemptive profiling po na ginagawa ng ating mga para-social workers at ating mga municipal social welfare officers po, no, na libre po na ginagawa po ito. So wala po itong bayad, no. So kung may mga tao po na magpapakilala sa inyo na nagkakandak sila ng ganitong profiling o na nanghihingi ng no, so i-report po, maaari pong i-report po sa amin yun para magawan po namin ng mga susunod na hakbang po. Yung po ba, sir, yung pagpo-profile ninyo ng mga IDPs ay accessible din yung data for the donor communities, ganyan, or mga partner agencies po ninyo? So yun po talaga, dinisenyo po talaga si IPART system para po sa ating mga stakeholders, ating mga partner agencies po, kasamang JEP, no? Katunayan nga po, yung data nga po, no, recently lang po, ginagamit talaga ng Protective Social Welfare Division po para malaman kung sino-sino yung mga pamilya na talagang nangangailangan na. So ngayon, kasi dati, no, imbis na si MSWO naghahanap, nagbabahay-bahay, naghahanap kung sino yung mga widowed, sino yung mga single parent, no. So, doon kasamang Jeff, sa IPART system, titignan mo na lang sino yung mga tao na yon, no? So, madali na lang silang kasi detalyado yung profile nila sa IPART system. Andun yung address nila, yung full name, sino-sino yung nasa kanilang pamilya, sa kanilang kabahayan, and so on and so forth po, no? So, yes, lalo na po ang ating partner agency, kasama po natin dito si UNHCR sa pag-develop po ng IPART system. Tsaka later on po, no, sa future po, baka may i-integrate din po ang IOM na forms, no, additional forms para mas ma-enhance itong IPART system natin po sa MSSD. So yun po, kasamang Jeff at kasamang Juday.
Yun. So, ang next naman ay dito sa iProtect system. Yeah. Ano po ba yung iProtect system na ginagawa po natin ngayon? So, si iProtect system po, no? Ito po ay isang mahalagang system talaga na nakatuon sa pagpapabuti ng referral at case management para sa mga kasong child protection, GBV cases, or gender-based violence. Sa pamamagitan ng iProtect, mas mabilis at mas epektibo nating matutugunan ang mga nangangailangan ng pangangailangan ng mga biktima. So, tinitiyak ng iProtect ang kanilang kaligtasan at kapakanan. So, yun po, kasamang Jeff, ang iProtect system po. Yun, iProtect sa referral, no? At case management, yun. Paano yung ano niyan, sir? Paano yung sistema niyan? Anong particularly yung ginawang innovation diyan at anong yung ginawang tawag dito modern technology diyan in-adapt? Opo. So, yun po, si iProtect system, sistema po talaga siya, no? Parang software po talaga siya na tool, no? Binibigay natin sa LGUs, sa mga partner LGUs, sa PNP, sa ating MSWOs, kung saan sila yung frontline, no? Na napupuntaan ng ating mga mga kliyente na nakaranas ng itong mga cases na ito, yung mga child protection, mga GBV cases, no? So, pagpasok ng ating mga kliyente kahit saan man dito sa mga frontline services na ito, kahit sa social worker po, sa PNP, sa barangay, ay ito na po yung sistema na gagamitin po, no? So, dito po i-interviewin yung ating mga kliyente, no? Pero magiging meron din po ang discrepancy, no? Kasi importante po talaga yung datos na ilalathala dito ng ating mga kliyente. So, yung privacy and secrecy of the information ay ginagaranti ni MSSD, pati ng partner. Kailangan po. Oo. So, ang iProtect system is, halimbawa si client pupunta doon, may sistema, template or whatever you call that, and nag-encode sila doon while interviewing. Tapos hindi na kailangan manually take the document going to the office, kundi i-forward na lang yan, automatic real time. Pagka in-enter, diretso na rin doon sa office ng MSSD. So, yun nga po, ganun nakabilis. Referral system nga po talaga siya. So, doon sa iProtect system, no, nare-refer natin yung kliyente kung saan ba talaga pwede siyang dumalo yung kanilang hinaing, no? Yung mga kanilang mga cases. Yun. Maganda yun, no? Kasi mas napapabilis yung referral. Kapag mabilis yung sistema, mas mabilis yung tugon. Yes. Yung pinakagusto natin, mabilis yung response kasi tumatakbo ang oras. At kada minuto ay may mga nagsasuffer na mga kliyente na dapat ay tinutugunan kaagad. Ano naman po itong MSSD Serbisyo Online? Yan naman po yung naman po yung ginagawa dyan? So, ito naman po, no? So, magiging frontline service na naman to ni MSSD po, no? Pero, si MSSD Serbisyo Online po, isa po ito siya online platform, no? Ito po ang aming magiging official po, kasi hindi pa siya na officially launched, official na web-based portal kung saan madaling ma-access ang iba't ibang programa at serbisyo ng MSSD. Ang layunin po nito ay gawing mas madali at maginhawa para sa mga bangsamoro na mag-apply ng tulong na kailangan nila, no? Direkta mula sa kanilang mga tahanan o anumang lugar na may internet access. Napapanahon po ito lalo na sa panahon ngayon kung saan mahalaga ang kaligtasan at kaginhawaan. So at the po ng kanilang pamamayan, at the comfort of their homes po, no, pwedeng mag-apply si Babo at si Bapa ng ating services, no? So, gusto natin i-pilot ngayon ay yung B-Cares program ni MSSD. Kasi alam naman natin kasamang Jeff, kasamang Jiday, yung B-Cares po talaga, yung marami po talaga yung clients po dito na pumapasok. Araw-araw yan sila. So, so napag-isipan natin na baka i-enhance pa, no, yung proseso, yung kagawian na proseso ng B-Cares, mas pagandahin pa sa tulong ng MSSD Serbisyo Online po na ito. May question ako, Sam, no, about dito sa MSSD Serbisyo Online. Moving forward, saan ito siya pwedeng ma-access ng ating mga beneficiaries? Is it through our website or will there be a certain app na pwedeng i-download sa website ba ma-access? Opo. Yes po. Gaya po nga nasabi po natin, no,
Ang MSSD Serbisyo Online po, isang website po ito na yes, doon po natin ilalagay po sa future po, mag-a-announce po tayo sa ating official Facebook page kung kailan po ito siya pwede nang gamitin. So sa website po natin, sa official website po natin, na doon po matatagpuan itong serbisyo na ito. Yes. Ang concern ko naman, Jids, is yung may mga nag-i-inquire paano sila makapasok in a certain program ni MSSD at usually mahaba yung mga pila doon sa mga office sa pagpupunta sila, pumipila pa. Meron na ba tayong system kung saan katulad ng sa DFA na bibigyan ka na lang ng schedule para pumunta and kanino pupunta, anong contact number, para mas, alam mo, ang mga clients minsan nanggagaling pa sa malalayong lugar. Yes. So minsan pag pumupunta sila sa offices minsan hindi na available or napakaraming pila, tapos kailangan nilang umalis kasi nga maghihintay pa sila ng last trip. So may ganyan na ba tayong sistema ngayon na pwedeng ang inquiry nila, mag-a-apply sila, magtatanong sila, bibigyan sila ng something ticket to nakalagay doon kung kailan sila pwede pumunta, contact number at anong office yung i-refer sa kanila, mga ganyang klase po. Okay po. So salamat dun sa katanungan po na yan. So actually po, about naman po dun sa pagre-research po, kung saan matatagpuan yung mga paano mag-apply, ano yung mga qualification, ano yung mga dokumento na kinakailangan natin sa pag-apply ng services ni MSSD, lahat po yan ay matatagpuan sa official website ni MSSD. So meron po tayong section dyan na programs and services, and then naka-organize po lahat dyan from FCWP, or Family, Child and Welfare Program, CYWP, yung PWP, at saka yung Women's Welfare Program. At andyan na rin yung yung sa mga disaster response. So diyan po i-click lang po ng ating mga kliyente or ang ating mga beneficiary, supposedly beneficiary, yung services na gusto nilang applyan. Sa website ito, hindi to sa Facebook. Opo, sa website po. So ang official website natin, sir, ang official website po natin ay mssd.bangsamoro.gov.ph. Yun. So diyan po kayo pumunta, wag niyo po hanapin sa Facebook. Kasi ang iba naghahanap because Facebook is more accessible. So pero sa Facebook naman may link po doon ang website. You can also click there, sa link natin, para po naman mapunta kayo doon sa website at doon nyo hanapin yung mga services. Yes. Yun. Yung tanong ko kasi kanina is, paano kung napakahaba ng pila, meron bang way para mabawasan natin by means of scheduling them? May gano'n na ba tayong teknolohiya for now, or hindi pa natin nagagawa? Yes po. Doon sa MSSD Serbisyo Online po, dinisenyo po namin yan yung katulad po nung sa PSA. So yun, pag access mo ng web portal po na ito, ayun, nilalagay mo yung pangalan mo, yung mga detalye, importante detalye, at sa pagtatapos ng inyong pagpipill up doon sa web form po, meron po tayong doon parang calendar. So, i-click na lang po, scheduling calendar, na i-click na lang po ng ating mga kliyente kung kailan nila gusto at anong oras nila gusto mag-apply or magpa-interview. Yun. So, doon under yun, Serbisyo Online. Yes. And this will be launched pa, ila-launch pa pala yan. Abangan lang natin. Pero yun ang maganda kasi hindi na nila kailangan pang pumila. Yes. And hopefully, sana yung pagka may mga inquiries, Jids, na bakit hindi ako nakaganyan, bakit wala pa rin akong card sa ngayon, bakit hindi ako pumasa sa ganito, hopefully sana, inshallah, pagdating ng panahon ay i-encode lang nila yung kanilang pangalan ay maglagay na doon kung anong kulang nila na document, so that when they come sa office, dala-dala na nila yung document, hindi yung pagdating nila saka pa natin bibigay sa kanila, ito pala ang i-secure ninyo na requirements. Pero pagka na-encode na nila, lalabas doon ay kulang ka pala ng birth certificate, kulang ka pala itong ganito. So, pagdating nila sa schedule nila, dala-dala na nila yung kulang na documents. Opo. Kasamang tama po yun. So, hopefully may ganyan tayo na sistema pa. Yun. So, ayan, moving forward, sige, ano po yung mga challenges na na-encounter po ninyo sa ICT Division? At paano nyo po dahan-dahang nire-resolve yan? Anong mga ways forward ninyo? Sige po. So, isa-isayin po natin, so marami tayong naging
marami tayong nakaharap na mga hamon po, no, sa pag-implementa ng mga digital innovations po na ito. So, bagamat sumusulong po kami sa digital transformation, meron din po tayo talagang kinakaharap ng mga hamon. Una, sa infrastruktura kasamang Jeff. Sabi dun sa sa recent study po na kinandak natin, yung recent assessment report na kinandak natin, sabi ng 96.43% ng ating mga respondents ay yung mahinang internet connectivity. Ito po ang pinakamalaking issue, no, ng aming mga field workers, kasi sobra po talagang bagal, no. Minsan nga hindi na gumagalaw talaga. Po. So ano po yung diyan? Ano po yung recommendation niyo diyan dahil mabagal po, mahina po yung internet, or from weak to none, no? Yeah. No internet connection dun sa mga areas. Ano po ang recommendation ninyo? So may mga ginawa na po tayong mga mga solution po dito, no, na yung sistema gawing offline. No. So meron sa MSSD po, yung mga field workers po natin, field encoders po natin, may ginagamit silang Kobo toolbox or yung Kobo Collect. So itong Kobo Collect po na ito ay ginawa na-design po na mag-work or mag-work sa mga mobile tablets or mga mobile phones, no, kahit walang internet connection. So yung ating mga field workers po, no, equip po sila, no, sa kanilang ginagawang mga encoding sa ground. So para po sa kaalaman ni Babo at si Bapa, no, kung may nakita po tayo mga field workers na may dala-dalang mga tablets, mga laptops na ipipicture po tayo, wag po tayong matakot, no? Kasi yung data po ay sinisiguro po namin na protektado, at saka gagamitin lang po ng MSSD sa karapat-dapat na paggagamitan po. Sige, next po natin, problem, challenge. Opo. Yung pangalawa naman po ay yung kakulangan talaga ng resources po. No? So sabi ng 62.5% po ng ating respondents, ng aming respondents na nagbanggit na sa kakulangan ng computer at tablet, na minsan humahad lang sa kanilang sa mga staff na magamit ang buong mga digital tools. Pero kasamang Jeff, sa tingin ko, kasi kung pagtitignan natin itong mga systems na itong si BDMS, itong si iPart system, no, nakikita naman natin yung data na parang halos lahat talaga ng mga areas po ay may mga data na pumapasok sa mga sistemang ito. So yun po, yung mga siguro yung ating mga social field workers po ay nakakahanap din po, no, paparaan din po sila, nakakahanap sila ng paraan para mag-access sa ating mga digital tools na ito. So yun po, kasamang Jeff, yung pangalawa, no, na challenge. And then what other else pa? Yun po, pangatlo, no, sabi dito yung capacity building, no, hindi sapat na pagsasanay. So sinabi po ito ng 39.29%, no, po, na hindi sapat ang kanilang pagsasanay sa paggamit ng sistema, no, nagdudulot ng pag-aalala at posibleng pagkakamali. So kasamang Jeff, kasamang Jiday, yung since nilaunch po natin si BDMS last 2023 po, no. So since then, no, marami nang tayong na-hired na additional field workers, mga social workers po. So yung mga bago po, marahil po hindi po nila naabutan yung mga trainings po na ginawa natin. Pero sa atin naman po, no, sa ICT section, hindi naman tayo nagsasawang magbigay ng technical support sa mga ating mga field workers. Katunayan nga, kasamang Jeff, kasamang Jiday, araw-araw na yan nagme-message na sa atin yan, no. Kasi sa amin, dalawa lang kami sa ICT section po. No, nagme-message yung mga field workers natin na, Sir Sam, paano ito gawin? Sir Sam, paano ito? May mali. So, hindi po tayo nagsasawa na pakinggan yung kanilang mga hinaing, no. So, tutulungan natin ang ating mga field workers sa abot ng ating makakaya. At pagbubutihin pa natin yung mga sistema, no, ayon sa kanilang mga komento. Sige. So we have 5 minutes more. So medyo bilisan natin ng konti yung mga challenges before we give you the chance then. So final message nyo. Sige po.
parang okay na po yung kwan, no? Pero ito na, last message na lang po ito. Tinutugunan po talaga namin yung mga hamong ito upang matiyak na aming inisyatibo pang digital, yun po, ay mas maging matagumpay po kasama. So yun po yung katapusan ng mga challenges. Okay. Sige, ano pa po yung sige, final message na lang ninyo, anong aasahan, ano pang aasahan ng ating pong mga kliyente sa mga darating pong buwan, no? When it comes to digital service. Opo. So may last kuan po, no, last June 2, no, dumalo po tayo sa programa ng OCM. Specifically po is yung office nila ng BICTO, no, Bangsamoro Information Communication Technology Office. Dumalo po ang ating ministry sa kick off, no, motorcade kick off ng ICT month sa BARM. So yun po. So pangalawa po, para sa month ng June po, no, ay training po tayo internally para sa ating mga MSSDs workers. So meron din po tayong mga internal services na hindi na po natin babanggitin po, no. No. So yun po yung iti-train natin doon sa mga ating mga social workers po. So ang mangyayari, more trainings to come, yes, hanggang sa end of the year, and launching yung inaasahan nating serbisyo. Opo, yung MSSD Serbisyo Online. Online. Hindi pa po ngayong June siya malo-launch kasi nga po pinapilot testing, naghahanap po kami ng mga problema, maging posible problema. Pero hopefully po this year din po, no, ma-launch namin itong innovation po na ito. Yun. So maraming salamat po sa inyo, Sir Sam. Yes. And siguro bigyan din natin ng chance na makapagbigay din ng final message niya si Sir Haiby Mustafa. Sige po, sir. Yes po, no, Sir Jeff, no, sa mga kapwa po nating IT practitioners. So ang digital transformation po ay hindi lamang simpleng pag-upgrade, no, ng teknolohiya. Ito ay isang komplikadong proseso sa nangangailangan ng pinagsama at patuloy na pamumuhunan sa infrastruktura, sistema, kakayahan ng tao at polisiya po. Yun po, Sir Jeff. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ayan, si Sir Haiby Mustafa, Information Management Specialist po, and of course si Sir Haysam Salik, IT Officer. Mula po ito sa ICT Section ng Planning Development Division ng Ministry of Social Services and Development. Alright, Juday. Ayun, no, before we part ways, no, meron tayong paalala para sa lahat ng ating mga walk-in clients ng BCares program. So, simula noong June 2, 2025 ay lumipat na po ang opisina ng Crisis Intervention Unit ng MSSD sa Magallanes, Don Rufino, Alonzo Street, Cotabato City. Ang bagong tanggapan ay matatagpuan sa dating Land Bank Office na sa tabi ng South Seas Complex. So, lahat na po, no, ng aplikasyon para sa anumang assistance ng BCares, no, BCares program ay dito na po ipoproseso. Naka-flash sa screen nila kung saan yung location, right. James. So yun, no, para paano pumunta dyan? Kung ikaw ay galing sa Awang o highway, sumakay lang ng Super or Magallanes na multicab or Town Ace. Kung ikaw naman ay nasa ORC or galing sa dating BCares office sa Village, ay pwede po kayong sumakay ng Super Magallanes Multicab Town Ace. At ito naman, kung ikaw ay galing sa labas ng Cotabato City at bumaba sa terminal, no, ng parang Sultan Kudarat, gano'n, sakay lang po kayo ng tricycle sa papuntang Southeast Mall. Okay? So maliban pa po, no, sa BCares program at ang CIU, ang mga transaksyon para sa mga programa na tulad ng Sustainable Livelihood Program, yun po yung Livelihood Assistance Program ng yung nationally funded program, Supplementary Feeding Program, yung SFP, Social Pension Program for Indigent Senior Citizens Program, yung SOCPEN, para ito sa mga, ito yung sa subsidies, no, para sa mga senior citizens, at yung TDIF din, no, yung Transitional Development Impact Fund. Ito yung mga transaction na in partnership with our MPs, ay dito na rin po located sa nabanggit ko kaninang location. Dito po sa dating
ating Land Bank Office sa tabi ng South Seas Complex po, no? Mangyari lamang po na tignan yung direction na naka-flash, no? At Basta yung mapa. pagka kahit saang lugar po kayo, sakyan nyo lang po super. Dadaan po lahat yan sa Magallanes or Don Rufino Alonso Street. At baba po kayo sa Land Bank. Sabihin nyo po Land Bank or South Seas Complex. Yes. Dahil na lang po yan, ano? Alright, sige na. Ayun, alhamdulillah for today, no? Napaka-informative ng episode natin. Nagtapos na rin po ang isang oras nating programa. Hopefully, no, we can have separate episodes doon sa pag-launch ng serbisyo online ng MSSD, pati na rin yung iPart at yung FAST, no, yung pag-transform natin into digital payment system. So, ayun, no, sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat po sa FB Messenger ng MSSD. O di kaya naman ay mag-text po, no, sa ating hotline. Paki-flash lang po sa screen, 0919-480-4265. Alright, so on behalf of my chief, Ma'am MJ Alferez, ito po si Jiday Lucman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan naman po ng ating mga nakasama para po maging matagumpay itong program natin, ano, sa buong hanay ng Information and Communications Division, headed by, of course, MJ Alferez, and Carl Daniel, IT Specialist po ng NBBC Cotabato, at ang partner technician on board na andito sa studio, si Jeff Lungaki. Ako po si Jeff Mendez. Thank you and have a safe weekend. Masayang Sabado po sa lahat. And batiin na natin sila kasi hindi na tayo makakabate. Advance happy araw ng Cotabato. Yes! Araw ng Cotabato na. And abangan nyo yung mga sports activities, social-cultural activities na nakalinya po para sa ating lahat, no? So kung kayo po ay galing sa ibang lugar, you're welcome sa Cotabato City para mag-enjoy din ng iba't ibang mga activities para sa araw ng Cotabato. Ako po si Jeff Mendez. Mabuhay ka, Bangsamoro. At magkakarinigan po tayo ulit next Saturday dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.